Ang pelikula ay nagsisimula noong 1987 sa Italia, kung saan nakilala natin ang isang pari na nagngangalang Father Gabriele Amorth. Siya ang pangunahing exorcist ng Santo Papa at kasalukuyang papunta upang tulungan ang isang batang sinapian. Pagdating niya, ipinaalam sa kanya na ang bata ay kumikilos ng kakaiba at nagsasalita ng Ingles kahit hindi niya ito kailanman natutunan. Tinanong ni Gabriele kung may telebisyon sa bahay, at sumagot ang ama ng bata ng oo. Pagkatapos, pumasok ang exorcist sa silid kasama ang isang lokal na pari at isang baboy. Agad na ininsulto ng sinapian na bata si Gabriele sa Ingles. Ngunit sinagot ito ni Gabriele sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa demonyo. Sinasabing mahina ito at walang kakayahang sapian ang kahit sino maliban sa isang walang kalaban-labang bata. Nainsulto ang demonyo at nagmamalaking sinabing siya ay makapangyarihan at kayang sapian ang kahit sino. Kaya't hinamon siya ni Gabriele na sapian ang baboy. Matapos ang maraming pang-uudyok, nalinlang ang hanggal na demonyo at iniwan ang katawan ng bata. Nang lumipat siya sa baboy, agad itong binaril at pinatay ng lokal na pari. Sa wakas, napalaya ang bata mula sa pagkakasapi, at sinabi ni Gabriele na mag-relax siya dahil wala na ang demonyo. Kasunod nito, nakilala natin ang isang babae na nagngangalang Julia at ang kanyang dalawang anak, sina Amy at Henry. Nakara-rating lang sa Espanya mula sa Amerika. Isang taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang asawa ni Julia, at simula noon ay hindi na nagsalita si Henry. Ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Espanya ay dahil iniwan ng kanyang asawa ang isang mana, isang lumang monasteryo na pagmamay-ari ng pamilya nito. Plano ngayon ni Julia na ipaayos ang ari-arian upang maibenta ito at makabalik sa Amerika para sa mas maayos na buhay. Pagdating ng pamilya sa monasteryo, sinalubong sila ng kontratistang namamahala sa konstruksyon. Nakilala rin nila si Father Tomas Escabel, isang pari na naroon upang tiyaking ang arkitektura ng monasteryo ay mananatiling buo habang inaayos ito dahil ito ay mahalaga sa simbahan. Samantala, si Henry ay nagsimulang maglibot ng mag-isa at napadpad sa basement. Doon, napansin niya ang isang butas sa pader, kung saan nakita niya ang isang bagay na may simbolo ng Vatican. Samantala, dumating si Father Gabriele sa Roma at hinarap ng mga pinuno ng simbahan dahil sa pagsasagawa ng exorcism ng walang pahintulot mula sa Vatican. Isang lalaking nagngangalang Bishop Lumumba ang may simpatiya kay Gabriele, ngunit si Cardinal Sullivan ay mahigpit sa kanya. Sinabi nito na hindi na kailangan ng exorcism sa makabagong siyentipikong panahon. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Gabriele na 2% lamang ng mga kahilingang natatanggap niya ang nangangailangan ng exorcism, habang ang 78% ay kaugnay sa mga sakit sa pag-iisip. Sinabi niyang dahil hindi totoong sinapian ng bata, hindi maituturing na exorcism ang kanyang ginawa. Gayunpaman, patuloy na sinermonan ni Sullivan si Gabriele, kaya tinanong niya kung ito ba'y tungkol sa bata o galit sila sa kanya dahil sa isinulat niya tungkol sa isang babae na nagngangalang Rosaria sa kanyang magazine. Sinabi niyang kung may problema sila sa kanya, kausapin na lang nila ang kanyang nakatataas, ang Santo Papa. Pagkatapos nito, umalis si Gabriele. Sumigaw si Sullivan na huminto siya dahil hindi pa tapos ang pagpupulong. Ngunit hindi siya pinansin ni Gabriele. Sa monasteryo, isang manggagawa ang nakatagpo ng parehong butas sa pader na nakita ni Henry. Natuklasan nito ang isang nakatagong lugar at nagsindi ng flare upang makita ang nasa likod ng mga bloke. Gayunpaman, may tagas pala ng gas sa lugar, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Malubhang nasugatan ng lalaki sa apoy at agad siyang dinala sa ospital. Dahil sa panganib ng lugar, napagpasyahan ng kontratista na itigil ang pag-aayos ng monasteryo. Kalaunan, nalaman natin na ang pagsabog ng gas ay sumire sa ilang nakatagong pader, na nagpakawala sa isang mapanganib na demonyo na nakulong sa loob. Agad nitong sinapian si Henry, na nagdulot sa kanya ng pangingisay at marahas na pagkakumbulsyon. Nang tumakbo ang kanyang pamilya upang tulungan siya, bigla siyang nagsalita gamit ang boses ng demonyo. Binalaan niya silang lahat na mamamatay sila bago marahas na gasgasan ang kanyang sariling mukha. Sa takot, dali-daling dinala ni Julia si Henry sa ospital, kung saan siya ay pinatahan gamit ang pampakalma. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi ng mga doktor na wala namang pisikal na problema sa bata. Ipinaliwanag nilang ang mga kumbulsyon ay maaaring dulot ng psikolohikal na trauma, kaya't inutusan nila si Julia na iuwi si Henry at binigyan siya ng mga pampakalma sakaling muling magwala ang bata. Pagkalipas ng ilang oras, sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang magkurap-kurap ang mga ilaw, at nagkaroon muli ng kumbulsyon si Henry. Sinubukan siyang tulungan ni Julia, ngunit nagsimula siyang magsalita ng mga malaswang salita laban sa kanya, at lumitaw ang salitang hate sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Julia na tawagan ang doktor, ngunit inutusan siya ng sinapian na bata na tawagin na lamang ang pari. Dahil sa labis na desperasyon, tinawagan niya si Father Tomas at nagmakaawa na tulungan ang kanyang anak. Gayunpaman, nang pumasok ang pari sa silid, inihagis siya ng demonyo sa isang piraso ng muebles. Sabay sabi na hindi siya ang paring kailangan niya.
Ilang araw ang lumipas, umabot ang balita sa Vatican, kaya't ipinatawag ng Santo Papa si Gabriele upang ipaalam ang tungkol sa sinapian na bata sa Espanya. Inutusan niya ang exorcist na pumunta roon at harapin ang sitwasyon dahil siya ang pinakaangkop na tao para sa trabaho. Agad namang pumayag si Gabriele, ngunit binalaan siya ng Santo Papa na mag-ingat ng husto dahil may masama siyang kutob tungkol sa lugar na iyon. Isiniwalat niya na may masamang reputasyon ng monasteryo at nagdulot na ito ng maraming problema noon pa man. Pagkatapos nito, sinuri ng punong exorcist ang lahat ng impormasyon na maaari niyang makuha tungkol sa monasteryo at naghanda upang pumunta sa Espanya. Pagdating niya, sinalubong siya ni Father Tomas, na halatang tagahanga ng kanyang trabaho. Pinangunahan ng batang pari si Gabriele papasok sa loob at ipinakilala siya kina Julia at Amy, na parehong balisa sa kalagayan ni Henry. Matapos ang maikling pag-uusap, pumasok si Gabriele sa silid ni Henry at nakita itong tahimik na nakaupo. Agad siyang nagsimula sa trabaho at nagdasal, na siyang gumising sa demonyo. Tinanong ni Gabriele kung ano ang nais nito, at sinabi ng demonyo, "Narito ako para sa iyo." Nag-usap ang dalawa sa Latin, kung saan sinubukan ng exorcist na linlangin ng demonyo upang sabihin ang pangalan nito. Gayunpaman, sumagot ang demonyo na hindi siya tulad ng iba pang hanggal na maaaring ikayatin na sapian ng isang baboy. Sinimulan nitong tuyain ang pari at inamin na alam nito ang pangalan ni Gabriele pati na ang kanyang mga bangungot at kasalanan. Sa sandaling yon, biglang nagsuka ng isang pulang ibon ang sinapian na bata, na siyang labis na ikinagulat ng exorcist kaya't napilitan siyang umalis muna sa silid. Matapos papahingahin ang pamilya, kinausap ni Gabriele si Tomas at tinuruan siya ng ilang aralin tungkol sa mga demonyo upang makatulong sa exorcism. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang malaman ang pangalan ng demonyo anuman ang mangyari dahil ito lamang ang paraan upang matulungan si Henry. Gayunpaman, binalaan ni Gabriele ang batang pari na huwag titingin ng diretso sa mata ng demonyo o makipag-usap dito. Sinabi niyang dapat mag-focus lamang si Tomas sa pagdarasal habang siya ang bahala sa iba pang gawain ng exorcism. Pagkatapos nito, pumasok ang dalawang pari sa silid at sinimulan ang exorcism. Nagbitaw si Henry ng maraming insulto at kalapastanganan laban sa kanila. Ngunit nanatiling kalmado ang mga pari. Sa kritikal na sandaling ito, biglang namatay ang mga ilaw, at nakita ni Gabriele si Rosaria na nakatayo sa harap niya. Inakusahan siya nito na hinayaan niyang mamatay siya at sinabing pagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Gabriele na napatawad na ang kanyang mga kasalanan. Ngunit tumugon si Rosaria na sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin niya kayang patawarin ang sarili. Pagkatapos nito, binaling ng demonyo ang atensyon nito kay Tomas, at ibinunyag na natulog siya kasama ang isa sa mga kababaihan sa kanyang kongregasyon at ginamit ito upang masatisfy ang kanyang pagnanasa. Lubos na nagalit si Tomas at inutusan ng demonyo na tumigil sa pagsasalita, ngunit patuloy itong nagsabi ng masasamang bagay tungkol sa babae, na nagdulot kay Tomas na mawala ng kontrol. Hindi na niya kinaya ang mga narinig, kaya't inatake niya ang bata at sinubukang sakalin ito sa galit. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gabriele at dinala palabas ng silid upang kumalma. Kalaunan, habang sila ay magkasama, inamin ni Tomas ang tungkol kay Adele, ang binanggit na babae ng demonyo. Sinabi niyang minahal nila ang isa't isa ng labis, at hiniling ni Adele na iwanan niya ang pagkapari upang makasama siya. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal niya sa Diyos kaysa sa pagmamahal niya kay Adele. Naiyak si Tomas, at inamin na hanggang ngayon, may bigat pa rin sa kanyang puso ang nangyari. Matapos ito, tinanong ni Tomas si Gabriele tungkol kay Rosaria, ngunit sinabi lamang ni Gabriele na isa siyang babae mula sa kanyang nakaraan na dapat sanay natulungan niya. Idinagdag niya na ginagamit ng demonyo ang kanilang nakaraan upang iligas sila mula sa mas mahalagang bagay. Sa narinig, naalala ni Tomas ang insidente ilang araw na ang nakaraan, kung saan sinabi ng demonyo na hindi siya ang paring hinahanap nito. Dahil dito, napagtanto ni Gabriele na siya talaga ang target ng demonyo, at ginagamit lamang nito ang bata bilang kasangkapan. Naalala rin niya ang babala ng Santo Papa at nagpasya siyang magsiyasat pa sa lugar upang makahanap ng mga sagot. Habang naghahanap, natuklasan ni Gabriele ang isang tuyong balon sa labas na may tatak ng Vatican. Binuksan niya ito at natuklasan ang loob ng balon na puno ng mga bungo. Nang ihulog niya ang isang nasusunog na piraso ng papel dito, nagkaroon ng malakas na pagsabog ng apoy mula sa balon. Pagkatapos nito, dinala niya si Tomas upang ipakita ang nakakatakot na lugar na iyon. Napagtanto nila na ang lugar na ito ay minsang naging sentro ng Spanish Inquisition, isa sa pinakamadilim na panahon ng simbahang Katoliko. Noon, pinapatay ng mga Katoliko ang sinumang tumangging magbalik loob, at ang mga banggang iyon ay maaaring labi ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Pagkatapos, nagtungo ang dalawang pari sa basement upang maghanap ng karagdagang sagot at natagpuan ang lugar kung saan naganap ang pagsabog. Nakita nila ang isang malaking butas na may tatak ng Vatican. Pumasok sila rito at nadiskubre na ito'y naglalaman ng mga sinaunang catacomb. Sa loob ng catacomb, nakita nila ang mga labi ng ilang tao na nabigo sa exorcism noong unang panahon. Samantala, natuklasan ni Julia na nawawala si Amy sa kanyang kama at nakita itong kasama ni Henry. Lumalabas na parehong sinapian ang magkapatid, at nagsimula silang magsalita sa nakakatakot na paraan. Sinubukan ni Julia na iligtas ang kanyang anak na babae, ngunit inihagis siya ni Henry sa pader at pinilipit pa ang leeg ng kanyang kapatid sa nakakasindak na paraan. Samantala, sa catacomb,
Mas lumalim pa ang pag-usad ni Gabriele at Tomas hanggang sa matagpuan nila ang nabubulok na bangkay ni Friar Alonso de Ojeda, isang tanyag na exorcist noong unang panahon. Natuklasan din nila ang kanyang detalyadong journal, na naglalahad na minsang sinapian si Ojeda ng isang napakalupit at makapangyarihang demonyo. Napilitan siyang isara ang sarili sa ilalim ng monasteryo upang maprotektahan ang mundo mula sa espiritu ng walang katapusang kasamaan. Dahil dito, napagtanto ni Tomas na ang demonyo ay tinawag si Gabriele dahil nais nitong sapian ang pinakamakapangyarihang katawan na maaari nitong makita. Sa wakas, natuklasan ng dalawang pari ang pangalan ng demonyo, Asmodeus. Nang marinig ito, nanghina ang demonyo, at napalaya na si Amy mula sa kanyang pagsapi. Agad na binigyan ng pampakalma ni Amy ang kanyang kapatid na lalaki, na siyang nagdulot ng panandaliang katahimikan. Bago harapin ang demonyo, napagtanto ni Gabriele na kailangan niyang ipahayag ang mga bagay na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Kaya't inamin niya kay Tomas ang tungkol kay Rosaria at kung paano siya naatasang gamutin ang pagsapi nito. Gayunpaman, kumbinsido si Gabriele na hindi sinapian si Rosaria kundi may problema lamang ito sa pag-iisip. Ayaw niya itong tulungan at ipinasa ang kaso nito sa iba. Sa kasamaang palad, ilang araw lamang ang lumipas. Nagpakamatay ang kawawang babae sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Sa harapan mismo niya, kalaunan, natuklasan ni Gabriele na inabuso si Rosaria ng ilang opisyal ng Vatican. Ngunit itinago ang insidente. Dahil dito, patuloy niyang pasan ang bigat ng hindi pagtulong kay Rosaria sa oras ng pangangailangan nito. Pagkatapos nito, muling pinagsama ni Gabriele ang pamilya at inihanda ang lahat para sa huling labanan laban sa kasamaan. Binigyan niya si Tomas ng isang konsagradong medalya at binasbasan sina Julia at Amy para sa proteksyon. Sa kanila nilapitan si Henry, na ngayon lubhang deformado at halos hindi na makilala. Habang nagsisimula ang exorcism, ipinakita ni Asmodeus sa mga pari ang mga bisyon ng kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi na sila nalinlang. Patuloy ang pagdarasal ng lahat, at nang magpumiglas ang bata, mukhang nanalo na sila. Subalit, makalipas ang ilang sandali, isinulat ng demonyo sa tiyan ni Henry ang "God is not here", at muling sinapian si Amy. Pinilit nito si Amy na maglakad tulad ng isang gagamba at marahas na inatake ang kanyang ina. Habang patuloy ang demonyo sa paninira, sinabi nito kay Gabriele na maaari niyang tapusin ang lahat kung magpapasakop siya. Inihayag ni Asmodeus na ang tunay niyang layunin ay mas apian ang punong exorcist, at walang pakialam sa pamilya. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, pumayag si Gabriele na isuko ang sarili, at sa wakas, iniwan ng demonyo ang katawan ng mga bata. Matapos ito, pinakiusapan ni Tomas si Gabriele na huwag ituloy ang plano. Ngunit inatasan siya ni Gabriele na iligtas ang pamilya. Labis na nagdalamhati ang batang pari, ngunit sinunod niya ang utos at dinala ang pamilya sa kaligtasan gamit ang sasakyan. Samantala, sa loob ng monasteryo, unti-unting sinasapian si Gabriele ng demonyo. Sa desperasyon, sinubukan niyang tapusin ang kanyang buhay sa iba't ibang paraan. Ngunit lahat ng ito ay nabigo. Nagpunta siya sa catacomb kung saan naroroon ang bangkay ni Ojeda. Sinubukan niyang sunugin ang sarili, ngunit biglang lumitaw ang aparisyon ni Rosaria na pumihil sa kanya. Ilang sandali pa, nang bumalik si Tomas sa monasteryo, nakita niyang lubos ng sinapian si Gabriele at nakaupo sa parehong lugar kung saan naroroon ang bangkay ni Ojeda. Agad na nagdasal ng walang tigil si Tomas at hinimok si Gabriele na labanan ang pagkontrol ng demonyo. Sa patuloy na pagdarasal, sa wakas, iniwan ng demonyo ang katawan ni Gabriele. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang demonyo at nag-anyong Rosaria at Adele upang takutin ang mga pari. Ngunit matapang nilang hinarap ito. Ginamit ni Tomas ang medalya na ibinigay sa kanya ni Gabriele upang talunin si Adele, na sumabog matapos ang labanan. Samantala, inilagay ni Gabriele ang krus sa noo ni Rosaria, dahilan upang ipadala ang demonyo sa impyerno. Matapos talunin ang demonyo, sinelyuhan ng mga pari ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. Ilang araw ang lumipas, bumalik sina Tomas at Gabriele sa Vatican City, kung saan binati sila ng Santo Papa sa kanilang tagumpay. Nalaman din nila na ligtas nang nakabalik sa Estados Unidos ang pamilya ni Julia, at nagpapagaling na si Henry. Dinala ni Bishop Lumumba ang dalawang pari sa archive ng simbahan, kung saan ibinunyag niya na si Asmodeus ay isa sa 200 demonyong bumagsak mula sa langit at napunta sa masasamang lugar. Nangangahulugan ito na may 199 na lugar pa na kailangang imbestigahan. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng mapa ng mga lugar na ito sa mga dokumento ng monasteryo. Inatasan ng Santo Papa si Gabriele na pangasiwaan ang misyong ito at alagaan ang mga natitirang lugar. Agad na pumayag ang exorcist, basta't maaari niyang isama ang kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan, si Father Tomas.